Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? So ito po ako kala Tia Celsa kasama ang mga bata. Kumakain po ng ice candy. Ayan po at busy rin po si Tia Celsa sa pagkain. Tinapay po. May monay kami dito kinakain. At habang ako po ay nagbabasa po ng comment ay meron po akong nabasang comment na kagaya nito. Ayan po, ayan. Panoorin niyo po. Basahin niyo po yung comment. So ang sabi po yan mga amigo ay sa halip na pumunta po sila Chamami sa Pilipinas, bigyan ko na lang daw po ng 600,000 pesos o sa pera po dito ay 6 milyon o 6 na milyon po mga amigo. At yon ang kanyang komento mga kababayan. Tapusin ang bahay na ito at wag na silang pumunta ng Pilipinas. Kasi marami din nagko-comment na sabi nga may tindahan na sa Tia Celsa, wag nang pumunta ng Pilipinas. Meron nang paupahan sa Chamami, wag nang pumunta ng Pilipinas. Pag-aralin ng mga bata sa mga international school, pag-aralin sa Malabo, sila Amir, sila Bibian. Ayan po ang kanilang mga komento. So, ngayong araw pa mga amigo ay itatanong ko kay Chamami, sige. Para po masagot po ang inyong tanong, itatanong ko kay Chamami kung gusto niya yung ganitong setup na bibigyan ko po siya ng 600,000 o pesos o 6 na milyon and then hindi na sila pupunta sa Pilipinas at magpapagawa na lang ng kanyang bahay. So, tingnan po natin kung ano ang kanyang kasagutan mga amigo. Buenas tardes, guapa. Hola, buenas tardes. Yo no entiende. Buenas tardes, guapa. Buenas tardes. Con pendiente oro. Caro. Mucho dinero. Mucho caro, no? Esto para Filipinas. Si magbigay. ¿Quién dar esto? Yo compré a mi doctora. Doktora? Doktora daw nagbigay. Nakalimutan ko sino nagbigay ng mga yan eh. Chamami, yo quiero preguntar en serio, ha? Esto en serio. Makaya ice candy. Mario Jose. Sige, kain pa. Ice candy ba naman mga amigo, ginawa niya, pinulam niya sa sa ice candy. Ay sa tinapay na monay. Chamame, no, yo quiero preguntar tú, ha. Hay gente decir, Chamame tiene abacería. Chamame tiene alquilar de casa. ¿Por qué quiere ir mi país? De cara aquí todos niños para estudiar. De cara Amir o Vivian está Malabo para estudiar ahí. ¿Por qué quiere ir mi país? So ang sabi ko kay Chamame, ang maraming nagtatanong, nagsasabi na meron ka tindahan, meron ka paupahan, bakit mo kailangan pumunta ng Pilipinas at bakit hindi lang pag-aralin dito sila Vivian, sila Malabo, sila Vivian, tsaka si Amir, yun ang sabi ko kay Tia Celsa. Chamame, no, hay gente decir, yo mandar dinero para ti, 6 millones para construir esta casa y después no voy mi país. O yan, tinanong kay Chamame, Chamame, ang may sabi ng tao na bigyan ko na doon ng 600,000, bigyan ko doon ng 600,000 o 6 million, yun po kasi yung pamasahe ng mga bata at saka ni Chamame papunta Pilipinas. Tapos, wag na siyang pumunta ng Pilipinas o wag na silang pumunta ng Pilipinas. Bibigyan ko na lang daw po yung pera. Yun po ang katanungan mga amigo. So, gusto ko pong malaman kung ano ang sasagot ni Tia Celsa about sa ganitong mga sitwasyon o about sa ganitong mga comment na sinasabi po ng iba sa atin. O, Chamame, yo mandar 6 millones para dar tu después construir esta casa y después no voy mi país. Ese dinero para mí, yo contenta con ese dinero, pero la vida también quiere aventura. Porque cuando yo vete para tu país recibir yo bien. Yo dice, yo voy a ir más. Cuando yo no vete ahora, como yo mentir, como yo no saber, por eso yo voy a ir como una nueva familia para mí. Por eso quiero ir ahí para vivir, no como dos corazones, no, uno corazón, uno decisión. Yo dice, yo vete ahí. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, toda vida ahí, aunque 10 años yo vivir ahí para, también yo conocer ahí, también bien para ahí. Ahí también bien como aquí también bien. Porque 6 millones o 5 millones o 10, terminar, pero
mi amor para Filipinas no terminar. Yo quería Filipinas mucho. Porque Filipinas, cuando yo llegué a Filipinas quería yo mucho. Yo viví bien, yo vida bien. No discriminar. Por eso yo vete para Filipinas ahora, uno corazón. Yo viví, yo andar todo. Ese 6 millones terminar. Ang sabi po ni TSL sa mga amigo ay ang 6 million po ay mauubos. Pero ang kanyang desisyon ay hindi nagbabago. Ang kanyang desisyon ay pupunta siya sa Pilipinas. Ayaw niya na, ang puso daw niya ay iisa lang. Ayaw niya na pabago-bago yung kanyang desisyon. So, kung paano natin siya tinanggap dati, kung paano natin siya minahal, ay ganoon din daw niya tayo kamahal, sabi niya ganoon. Ang 6 million ay madaling maubos, pero yung siya ay magsisinungaling at babaguhin niya ay hindi niya gusto yon. Para mí, aunque 5 millones, 8 millones, 10 millones, para mí bien, pero yo no puedo mentir, mi corazón no para dinero, yo no ambiciosa. Yo quiero mi niño buena educación. Mi país también buena educación, como Filipinas, pero ese 10 millones, 2 millones, 5 millones, todo va a terminar, pero no educación. Cuando termina no educación mal, pero cuando mi niño educación bien, mucho trabajar para mí, yo viví bien, mi niño bien. Ese dinero no vale. Dinero va a terminar, pero no va a ser como educación para mi niño. Por eso yo quiero Filipinas para mi corazón. Con fe de Dios, mi niño, escuela, vivir ahí. No pasa nada, yo puedo ser vieja, yo puedo venir, mi niño puede quedar, porque mi niño ahora para Filipinas, como su país, como su pueblo, así. So, sabi po ni Chama, may mga amigo ay 5 million, 6 million, 7 million, 8 million o anumang halaga ng pera ay mauubos at hindi mahalaga. Pero yung edukasyon daw po na maibibigay po sa kanyang mga anak ay yun po ang napaka-importante. Kahit tumagal po ng matagal ang mga bata sa Pilipinas, kahit si Chama may tumanda na bumalik siya dito o ano man yung mangyari, yung anak niya ay merong magandang edukasyon sa Pilipinas. Maganda din daw naman ang school dito. Kaso nga lang daw, hindi kagaya ng nasa Pilipinas. Kasi iba po mga amigo ang kapag nag-aaral po sila sa Pilipinas. Tandaan nyo po mga amigo, ang school po dito walang hindi kagaya po sa atin sa Pilipinas na kapag nakagraduate ka ng college ay merong kang option na makapagtrabaho sa ibang bansa na kagaya po ng nangyari po sa akin. So, madalit salita po, sabi ni Chama, ang pera po mga amigo ay madaling maubos, pero yung edukasyon po ay minsan ay hindi pwedeng bilhin mga amigo, hindi pwedeng tumbasan ng salapi. Yun ang sabi ni Tia Celsa. Kaya paulit-ulit, marami nagsasabi mga amigo na pinipilit nyo maraming pumipilit kay Chama na dito na mag-stay sa Ecuador, gini dahil maayos ang buhay. Ngunit mga kababayan ko, ating pong isipin na mas mahalaga po ang edukasyon ng mga bata, lalo na sa buhay ni Sophie Miss Maalima. Dahil isa man sa kanila o dalawa man sa kanila makatapos sa pag-aaral, buong pamilya, buong ang kanila ang makikinabang dahil meron po tayong natulungan Afrikana. Hindi po mababago ang kanyang desisyon mga amigo kahit paulit-ulit nating itanong sa kanya ito dahil lang napakahalaga sa kanya ng edukasyon na kung saan ay naging basihan po mga amigo yung aking buhay dito na kung saan sinabi ko kay Chamame ay merong chance sila misma na maging maayos ang pamumuhay lalo na kapag nakatapos ng pag-aaral. Nakagaya ko, sabi ko sa kanya na kaya ko magsalita ng English, kaya ko makipag-communicate kahit kanino at kaya ko makahanap ng maayos sa trabaho. Sabi ko sa kanyang ganun. Ang totoo po yan mga amigo, ang mga tao po dito nakagraduate ng college pero walang mga trabaho. So kagaya din po sa Pilipinas, merong maaaring may ganun. Ngunit nasa bata po yun kung paano niya paano kanyang buhay mga amigo. Nasa bata po yun, nasa mga tao po. So ang advantages lang po mga amigo na kapag nakagraduate ang mga bata sa Pilipinas ay for sure po mga amigo na pagbalik nila dito, iba po ang kanilang pag pumasok po sila ng trabaho dito, iba po ang treatment dahil lalo na kapag ikaw ay nakapag-aral ng English at marunong at depende po sa bansa na iyong pinag-aralan.
So, ang 600,000 sabi ni Chamame is 6 na milyon, 5 million o kahit 20 million o 100 million pa siya ay hindi po matutumbasan ng anumang salapi dahil ang pag-aaral po ay napaka-importante. Naiintindihan ni Chamame mga amigo. Kahit ang sabi ni Chamame, willing siya na mag-adjust sa Pilipinas. Hindi mahalaga kila Chamame na ang mga Aprikano po mga amigo, napakadali nila mag-adjust. Lalo na sa salita, matututo yan sa pamumuhay mga amigo. Ibang-iba po sila sa kagaya po natin. Sila po ay masisipag mga amigo, lalo na sa pamilya ni Tia Celsa. Ang mga Aprikano mga amigo ay kapag ka nasa ibang bansa ay masisipag kaya, parang mga Pilipino rin po. Ganun po ang style din po nila. Na kapag ka nasa bansa nila, yung iba ay chill-chill lang, inom-inom, ganun. Pero pag nasa ibang bansa po sila, talagang nagsisikap po sila. Kasi ayaw nila ng buhay na kung saan ay yung paghihirap, yung ganun po. Ayaw nila ng puro paghihirap mga amigo, kaya gumagawa sila ng way. At yung ano po mga amigo, isang paraan po mga amigo yung pag-aaral ng mga bata na makatapos at mabibigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang bawat sarili. Si Chamame, hindi mahalaga kung ano yung kakaharapin sa buhay sa Pilipinas. Mahirap man, masaya man, pero ang gusto lang ni Tia Celsa ay yung pang future, yun po ang kanyang iniisip mga amigo. Solo to pensar, Chamame, de futura de los niños, nada más. Porque cuando terminar de escuela mi país puede bien. No puede comprar esto educación. Educación esto más con dinero, ¿no? Sí. Cuando terminan aquí para estudio, tú no tienes dinero, tu niño no salir. Salir, sí. Pero para Filipinas, yo le digo a mi niño, ahí no hay problema. 1 año, 2 años, 3 años, aunque 10 años, sí. 15, 20. Mi niño ahí, pero buena vida. Buena vida, sí. Sí, mi niño bien. Escuela terminar, trabajar ahí bien. Bien, bien. Cuando dice, mamá, yo quiero ir para Guinea. Yo voy a preguntarte, tú pensar bien, porque ahora mi niño está ahora para Filipinas, como su papá para Filipinos, por eso mi niño cuando vete, difícil para venir, At saka sabi ni Chamame, kahit ilang taon nang abutin na nasa Pilipinas sila misma, ay hayaan niya kasi kapag ka natapos sa pag-aaral, makakaharap ng magandang trabaho. So, hindi po natin pwedeng talagang pilitin si Chamame na mag-stay dito sa Equatorial Guinea. At magkaroon man siya ng maraming pera dito mga amigo, pero yung mga bata ay kadalasan po 14 anyos, 15 anyos ay mga nag-aasawa. Así. Otro vida. Ahí, no importa. Aunque ella venir para Viega, no problema. Pero ahí bien, mi niño vivir. Yo sufrir aquí, no quiero mi niña sufrir así. Ayun. Sabi po ni Tia Celsa, maganda ang maging buhay niya sila sa Pilipinas kapag nakatapos at ang buhay dito ay mahirap. Ayaw niya na maghirap ang kanyang mga anak kasi napagdaanan ng Tia Celsa yun. So, tayo po mga amigo ay susuporta kila Tia Celsa. Mga amigo, hinihiling ko lang po talaga na suportahan niyo po kami at magiging maayos po ang buhay nila Tia Celsa sa Pilipinas. Ayun po mga amigo, pangako ko po sa inyo mga amigo, babaguhin ko po ang buhay nila Tia Mame na sa Pilipinas pagkatapusin ko yung mga bata hanggang aking makakaya. Ngunit syempre kailangan ko po ng inyong suporta. Kailangan ko po ng inyong suporta mga amigo dahil aminal sa hindi mga amigo, dahil sa ating pagbablog mga amigo ay doon tayo mga amigo talaga kumukuha para po sa ipinatutulong natin o ibinibigay natin para sa kanila. So kaya kong matulungan sila Tia Celsa at lahat po ay nakahanda na para po sa kanila. So ang kailangan ko lang po ang inyong suporta at panonood araw-araw. So wag po kayong magsawa mga amigo at antayin po natin yung progress ng anak ni Tia Celsa, progress o kung saan ay magiging maayos po ang kanilang buhay. Tingnan po natin unti-unti kung ano yung mga pagbabago sa kanila. Kung nauna natuto ba silang mag-Tagalog, natuto ba silang mag-English, ano yung nakuha nila sa school, anong grades, nabully ba sila, ano yung mga pinagdaanan nila. I-update ko po kayo sa mga mangyayari pag nasa Pilipinas po tayo. So lahat po niyan ay gagawin natin at para po sa isang pamilyang Aprikano. So isang pamilyang Aprikano matulungan natin sa pag-aaral ay buong komunidad po ang makikinabang. At magiging proud tayo mga Pilipino dahil merong isang pamilya na magkakaroon ng magandang buhay dahil po sa ating mga Pilipino. Salamat po mga kababayan ko at God bless po. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino.
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.